Scorpio. This is Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of June. For your personal reading, please send me a direct message. Kamusta mga Scorpio? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of June. Collective energy ng mga Scorpio, please. Collective energy ng mga Scorpio. Paalala, ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account? Hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Let's see. Habol natin. Best effort. Busy tayo. Kailangan ng kabuhayan, kaperahan din ng manghuhula. So, you're trying to step back. May nakakagalit para sa'yo. Gusto mong sumugod pero sabi mo, wait lang. Hingang malalim. Pinag-iisipan mo kung maghihiganti ka. Yan tayo eh. You feel so hurt and disappointed sa isang tao or situation. Pero sabi mo, wag na nga. Parang kumbaga, meron ka nang natututunan about life na parang, ano ba talaga yung mapapala kapag gumagante? Ano ba talaga yung napapala? Ikaw lang naman yung nagagalit at nasisira yung araw mo. Self-preservation mode, okay? Meron ding energy dito tungkol sa kaperahan kabuhayan. You're trying to balance yung mga pumapasok na pera at yung inilalabas mong pera. Dapat nasa tamang landas, okay? Ingat-ingat muna. This is the energy of treasuring and taking care of your hard-earned money. There's a feminine in this reading na very valuable para sa kanya ang connection, yung mga taong aligned sa'yo. Because parang kinakategorize mo na yung mga tao eh. Taong mahal ka, and therefore, I therefore conclude, mas mamahalin mo sila. At merong mga taong nasasaktan ka at bibigyan mo na ng boundaries, pader, barbed wire na may kuryente. Para hindi na sila makalapit sa'yo. Okay? Iniisip mo yung mga naging effort, pagmamahal na binigay mo sa mga tao na to. Dalawa lang. Okay? Dalawa lang. Black and white. Parang worth it or not. Itutuloy ang connection, bibitaw. Okay? Marami kang plano, but it feels like nagkakaroon ng challenges, ang success na pinupurso mo. Pero meron ka mga taong kinakausap na maaari kang matulungan dito sa mga pinupurso mo na bagay-bagay tungkol sa pera. Meron kang hinahanap. Sabi mo, nasan ba yung puso mo pagdating sa kaperahan kabuhayan? What are you passionate about? Kasi minsan iba yung pinagkakakitaan at iba yung nagpapasaya sa puso mo. Kaya may mga taong like into charity or like nagpe-paint pero nasa 9 to 5, tapos nagpe-paint or kung ano man yung hobby. Meron kang hinahanap eh. At sabi mo sana no, na kung ano yung something that your heart feels happy doing or kung nasan yung passion mo doon mo na rin makuha yung pagkakakitaan mo. Okay? Same old cycle, very unstable yung relationship. Minsan parang gusto mo nang mag-walk away. Minsan naisip mo, no, parang wala talagang perfect. Ooh. Okay. May mga tao na parang okay. May mga taong pinag-uusapan ka. Okay, may naririnig akong mga chismis, usapan, opinion tungkol sa'yo. But, as long as alam mong wala kang ginagawang mali, deadmatology. Okay? Meron ka ring iniisip about, hold on. Sorry. Meron ka ring iniisip about, parang hindi mo talaga makukuha lahat ng bagay na gusto mo. Minsan, nandyan sa'yo yung pag-ibig, pero yung pag-ibig na yon walang kasamang financial blessings na hindi ka kayang suportahan, tulungan. Minsan naman, parang, kailangan ba talagang pumili between love and money? Okay? Pero para sa akin you choose someone na kasundo mo at matutulungan ka
na makapag-build kayo ng future together. Kasi mas madaling ma-in love sa isang taong mahal ka at nagtutulungan kayong umangat, okay? Kesa naman mahal mo tapos toxic sa'yo, or mahal ka tapos nangungutang sa'yo. Good luck, okay? May isang passionate connection na parang gusto mo ng talikuran para walang away, walang gulo. Okay? Marami ka pa rin minamanifest tungkol sa kaperahan, kabuhayan. Let's see. Purging season ba to, Scorpio? May mga tao, situation na kailangan mo ng bitiwan. Black and white na ngayon. Sabi mo yes or no. May mga taong parang pinilit mong ayusin ang connection with them, pero parang mukhang bibitaw ka na talaga. Okay. Marami kang naging doubts about your own capabilities, kung makukuha mo ba yung mga wish fulfillment mo. Ang daming bayarin, hindi mo na alam kung paano malulusutan ang mga issues na to. For some of you, you're being involved sa isang bawal na pag-ibig. Okay? Okay. Alam mo, very challenging para sa akin to eh. Kasi, alam mo yon, kumbaga, dito sa mundong ginagalawan natin, meron tayong what we consider as morally correct, but then sa spiritual world kasi minsan may mga soul connections na nandito to teach you a lesson eh. But may nakikita ako ditong like bawal na pag-ibig, tinatagong relasyon na hindi mo alam anong gagawin mo because you strongly feel about the person, pero hindi mo mabitiwan kahit alam mong mali. Okay? You're trying to find the balance. Marami kang iniisip, mga plano mo sa buhay. Sabi mo, kailan ba matatapos ang mga pagsubok? May mga tao at sitwasyon sa buhay mo na nandyan lang because you need them to survive. Okay? This is temporary situations and temporary people. Marami kang iniisip about mga taong nag-betray sa'yo. Oo, nasaktan ka, pero mukhang magde-decide ka na. Yes or no, ikikip, bibigyan ng chance, or itatapon sa basura. Meron kang hinihintay na good news, good outcome. Uy, wish fulfillment. Okay, may inaabangan ka. Sabi mo, Lord, sana naman dumating na to. Your person, the person that you're dealing with, kung may anak na involved, kinukonsider niya, paano na yung anak nyo, dami yung misunderstanding. Ikaw pa rin naman ang nakikita niya feminine as the long-term partner, the wifey, the baby mama energy. If wala pang anak, nakikita ka ng person na to na magbibuild ng future with, may anak together, ikaw yung wifey, pinag-iisipan niya kung magpo-propose or kung i-move na to the next level of the relationship. Marami kang mga doubts. Okay na yan. Kung ano mga nangyari in the past, charge it to experience. Hindi mo na yan mabubura. Parang nagkakaroon ka ng regrets that you could have done better. Dapat ganito, dapat ganyan. Tama na. Tapon mo na yan sa basura. So, alam mo yung insecurities mo at yung mga self-doubt na nangyayari sa'yo right now is because of like yung mga past decisions mo na hindi masyado maganda. Tama na. Charge it to experience. Moving on. Moving forward. Okay, tama na yan. At least natuto ka. Natuto nga ba? Okay, let's see. Alam mo, may nakikita talaga ako dito. Hopefully, hindi ikaw yung third party, ha? But kung ikaw yung official feminine at may third party na nai-involve, hindi ko nakikitang matatapos to agad. May hinihil na love situation because may nai-involve na third party here. But pinipilit nyo naman na walang away. Kailangan mag-decide kung sino yung namamangka sa dalawang putik. Putik! Okay. Nalulungkot yung official person here. Alam mo, wala naman panalo eh. Even the third party here, nalulungkot siya. Ito naman si Kuya Tang, napaka-bad timing talaga lagi. Alright. Alam mo, this is very confusing eh, kasi parang na-hurt yung official feminine kasi alam niyang hindi niya deserve na parang nagwe-wait siya kung kailan maging ready ang kanyang emperor. Ngayon si third party, dahil in love because there is a strong soul connection with the masculine, nalulungkot siya kasi parang alam niyang hindi naman siya talaga ang pipiliin. But it feels like ang mas pipiliin dito is yung binigyan ng stable commitment, okay? Kung sino yung pinangakuan ng pag-ibig ng kasal. So, I know this
this sounds unfair, pero naki-masculine talaga yung ano dito eh. Na kailangan ng mamili para matapos na yung confusion at gulo. Alam mo yung si masculine ang kailangan mag-decide. Lalaki ang nagbibigay ng direksyon sa relasyon. Kung kalmado, kung may direksyon ng lalaki, maayos ang relasyon. Kung chaotic, unready, immature, yung energy ng lalaki, walang papupuntahan to. And siya kasi yung nagda-drive ng relationship eh. Ngayon, kung gusto mo, the feminine, for this relationship na mapunta sa commitment at hindi alam ni masculine kung saan siya pupunta, hindi ko alam, baka tumawid kayo sa dagat kung saan man, malunod tong relasyon na to. Okay? So, lang yan. May third party na involved. Ang problema, hindi makapili si masculine. Hindi ko alam kung bakit nag-heal yung third party. I feel pinagsinungalingan siya ni masculine eh. Nag-heal siya, na-hurt siya, na-in-love siya. So the masculine has to choose. Ngayon, dahil mamimili si masculine, official feminine, gusto mo pa ba? Ngayon, third party feminine, gusto mo pa ba? Okay? Yun lang naman yun eh. Decision nyo tang. Alrighty? But, in the next 3 months, I don't feel na makakagawa ng decision si masculine. Kaya, kayong dalawang feminine, o kung meron pang more na involved dito, mamili kayo kung anong makakabuti para sa inyo. Alrighty? And that would be the Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of June. See you again in a few days for your July reading. And PM lang. At PM muna for your personal reading, okay? Be respectful sa ating mga scheduled readings kasi minsan tawag ng tawag tapos na-interrupt, kawawa naman yung nakaschedule na napuputol ang tawag. Alrighty? Bye-bye, Scorpio!